Magandang umaga, Philippine Air Force. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Sabado sa 8 August 2026. Sa kasalukuyan ng ating binabantayan na si Typhoon Dolphin na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sila yung 810 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may lakas ng hangin na 155 kilometers per hour mula sa sentro at pagbugso na 190 kilometers per hour. Ito ay kumikilos southwestward sa bilis nga 15 kilometers per hour. Si Typhoon Dolphin ay walang direktang epekto sa ating bansa, ngunit nahahatak nito yung ating southwest monsoon o ina-enhance niya ang ating hanging habagat na patuloy na nakakaapekto naman sa Luzon, Visayas at ganoon na rin sa ilang parte ng Mindanao. Samantala, meron tayong binabantayan na low pressure area sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa ating Tropical Cyclone Information Domain at hiling na mataan sa layong 2,610 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ang nasabing low pressure area ay may kataasan ang tsansa na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Ngunit itong nasabing LPA na ito ay walang magiging direktang epekto sa ating bansa at hindi rin ito inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa ating general area forecast, asahan natin ang monsoon rains sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Samantala, occasional rains naman ang mararanasan ng Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, ganoon na rin sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro at sa Antique. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon, ganoon na rin sa nalalabing bahagi ng Visayas, makakaranas naman tayo ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa Mindanao, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Lanao del Sur ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. At ang nalalabing bahagi naman ng Mindanao, inaasahan naman ang bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa ating flight level wind chart, asahan pa rin natin na dito sa 2,500, 5,000 feet. Patuloy tayong makakaranas ng malalakas na hangin from west to southwest, lalo na dito sa may bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala sa 10,000 flight level naman, asahan naman natin na patuloy tayong magkakaroon ng west to west northwesterly winds at malalakas na hangin galing dito sa Luzon, Visayas at ganoon na rin sa western portion ng Mindanao. Dito naman sa may 18,000 feet, west to northwesterly winds pa rin ang ating mararanasan dito sa may bahagi ng Luzon. Pagdating naman dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, asahan naman natin ang mga variable winds. Para sa impact nito sa ating flight operations sa Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Lanao del Sur, asahan pa rin natin yung moist southwesterly flow na makapagdala ng mga rainfall at mga gusty surface winds. Ang impact nito sa rotary, pwede nitong i-reduce yung ating visibility at mga gusty winds na posibleng makapag-limit ng ating mga VFR at mga low-level operations. Wet helipads may increased operational hazards. Sa fixed wing naman, asahan naman natin yung mga low ceilings, turbulence, at mga wet runway conditions na posibleng makapag-result ng flight delays, cancellations, or diversions to alternate airfields. Para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan pa rin natin yung afternoon convective development na posibleng mapag-produce ng mga gust fronts at mga heavy rainfall. Ang impact nito sa rotary, asahan natin yung mga downbursts, strong wind gusts na mga pag-reduce ng ating visibility at makapag-pose ng significant hazard sa ating flying operations. I-avoid na lang natin yung ating mga cumulonimbus activities. Sa fixing naman, severe turbulence and wind shear are likely during arrival and departure phases. Aircraft may experience delays or require diversions to alternate airfields. Ang haring araw ay sumikat kaninang 05:41 at ito naman ay lulubog mamayang 6:23 p.m. Para sa ating moon illumination, 24% decreasing. At para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga official social media accounts. Yan lamang pong latest update mula sa ating lagay ng panahon sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Hermelino T. Calubiran Jr., Philippine Air Force General Staff Corps. Ako po si Staff Sergeant Salcipuedes, Philippine Air Force Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muling magandang umaga, Philippine Air Force.